Isang mag-anak sa Bulacan ang nagluluksa ngayon dahil sa sunog. Nasawi ang 3 minor de edad na magkakaanak na natrap sa sunog sa kanilang bahay. Nakatutok si Jonathan Andal. Isa-isang inilabas ang mga bangkay na nakasilid sa mga body bag. Ganyan ang mapait na sinapit ng 3 natrap sa nasunog nilang bahay sa barangay Bambang sa Bulacan, kahapon. Labis ang hinagpis ng kanilang mga kaanak, lalo't pawang mga minor de edad ang 3 biktima. Kabilang ang magkapatid na sina Yara, 16 na taong gulang, at Yani, 14 na taong gulang. Gayon din ang kanilang pinsang si Jayden, na 1 taong gulang pa lamang. Ayon sa kapatid ng 2 sa mga nasawi, nasunog ang isang extension wire kung saan nakasaksak ang isang electric fan sa bahay ng mga biktima. Nang katukin na raw ng nakababata nilang kapatid ang kwarto, wala raw sumasagot. Doon na raw tuluyang lumaki ang apoy. Pasado alauna ng hapon nang makatanggap ng tawag ang BFP at agad rumisponde sa sunog na umabot sa unang alarma. Idineklara itong fire out matapos ang kalahating oras. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa mga mabag-back to school ngayong Hunyo, may school supplies na mas nagmura po ngayong taon ayon sa DTI. Sa Pangasinan, maaga nang nagpadala ang DepEd ng mga libro para sa ilang estudyante sa bayan ng Mangaldan. Nakatutok si Darlene Kai. Sa paaralan, mas mainam kung bawat mag-aaral may kanya-kanyang libro, lalo na't ilang linggo na lang, pasukan na. Ang DepEd, maaga nang nagpadala ng kahon-kahong libro sa Mangaldan National High School sa Pangasinan kung saan problema raw ang kakulangan ng libro. Target ngayon ng eskwelahan na bawat estudyante nila magkaroon ng tigi-isang libro. 1:1 po ang magiging ratio sa ating mag-aaral ay magkakaroon po sila ng enough na resources para sa ganon ay masigit nilang maintindihan at matutunan yung kanilang mga pinapag-aralan. Ang incoming grade 11 student na si Kevin di na kailangang manghiram sa mga kaklase. Dapat po bawat estudyante po sa amin may tigi sa isang libro po para if ever na kahit wala pong pasok or nasa bahay lang po ganun, pwede po kaming makapag-advance reading. Science books ang karamihan sa mga librong ipinadala para sa mga grade 8 at senior high school students. Inaasahang may susunod pang batch na ipapadala sa paaralan bago ang pasukan sa June 16. Bukod sa mga libro, kailangan ding paghandaan at budgetan sa pasukan ang school supplies o kagamitan ng mga papasok sa eskwela. Ang good news, lalo sa mga magulang, mas bumaba raw ang presyo ng ilang uri ng school supplies ngayong taon kumpara noong 2024 ayon sa Department of Trade and Industry. Sa inilabas sa price guide ng DTI, 29 sa karaniwang gamit ng mga mag-aaral ang mas mura ngayong taon kumpara noong 2024. Piso hanggang 10 piso raw ang natapya sa presyo ng mga ito. Kaya ang notebook, halimbawa, naglalaro ngayon ng presyo sa 15 hanggang 52 pesos. 11 hanggang 24 pesos ang isang piraso ng lapis. Kung bibili ng pad paper, nasa 15 hanggang 48 pesos and 75 centavos ang presyo nito. Kung may mga nagmura, may school supplies na hindi gumalaw ang presyo, gaya ng ballpen, pantasa, pambura, crayons at rulers. Patuloy ang paalala ng DTI sa publiko na maging maingat sa pagbili ng school supplies. Lagi raw dapat tignan ng product labels at i-double check ang bibilhin para hindi lugi o madaya gaya ng bilang ng pahina ng mga notebook at pad paper. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Ang pagtataguyod ng sarili negosyo, isang malaking sugal. Kaya ang ilan nais pasukin ng pagpa-franchise kung saan ang negosyo mas subok na at mas tiyak ang kita mo. Kung magkano kailangan mong bunuin para maging isang franchisee. Alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Napaso sa unang negosyo niyang coffee shop si Rox kaya nagsara. Pero hindi siya sumuko sa pagtimpla ng bagong negosyo. Kaya nais niyang subukang mag-franchise. Ang hirap din mag-start from scratch. So, ang isang sa mga pinakamabilis na
way to create or have a business is mag-franchise. Ayon sa DTI, mas mataas daw ang success rate ng mga negosyo tulad ng mga makikita rito. So for those that are, thinking of what business to get into, best for them to get into franchising. So kung anong kaya ng budget nila, dun sila. Imbis na ikaw yung mag-iimbento o mag-uumpisa ng sarili mong brand, you're already investing in a tried and tested system. Sa halagang 50,000 pesos, may mga negosyong maaaring i-franchise gaya ng siomai at donut. Yung 50,000 kasi napakadaling bawiin hindi ba? Maliit yung investment sa amin. So madali nilang mababawi. Pero ang totoo, may mga franchise kami na 2 weeks lang nabawi na Ang magkaibigang Vince at Jem sumakses bilang franchisee. Nagsimula po ako ng June 2023 and then ngayon pong April ay meron na po akong 13 and 14 branches na po. 2 sakyan na po and then going to 3 properties already. After I think 3 years, we're handling 23 branches nationwide. Depende sa franchise, magkakaiba raw ang mga kakailanganin. Kadalasang hanap ng mga franchisor o mga negosyong nag-aalok ng prangkisa, kailangan mo lang location na maganda. Halimbawa, tapat ng eskwelahan, maraming estudyante. Sa mga dokumento, maglakip ng letter of intent, ID card o documents, pati government-mandated requirements gaya ng barangay at LGU permits. Ang franchisor na si John, nagtayo ng homegrown brand ng Japanese food at ngayon ay may mahigit 60 branches nationwide. Pero gaya sa anumang negosyo, may mga hamon din sa franchise business. Ang kailangan lang gawin ng franchisee is to really just follow the system and follow the process. And obviously, yun talaga ang pinaka-importante, people management. Take care of your people and your people will take care of your business. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.